nga pala si Oscar C. Coronel Jr. Ako po ay 44 years old. Nakatambay po ako sa Espanya po. Dati po akong may pamilya. Kaso po pinili ko po yung barkada tsaka yung bisyo. Nakalimutan ko po yung mga anak ko tsaka yung asawa ko. Hindi ko alam na may nawala sa sarili ko. Mas pinili ko yung barkada tsaka yung bisyo. Kaya napunta ako sa kalye. Iniwan ako ng pamilya ko. Dahil sa sobrang tigas ko na po ng ulo ko. Hindi ko na po sila pinansin. Hanggang sa naging palaboy po ako. Tinago po sa akin yung anak ko, ng asawa ko. Tapos iniwan na ako. Tapos tumambay po ako sa Blooming Treat ng 1 taon. Hanggang sa nahuli, nakulong. Punta ako sa City Jail, sa Payata City Jail. Tapos lumaya po ako ng August 6, 2025. Diyan po naman ako sa Espanya tumambay. Wala pong ginawa kundi ganun din, mangingi, mangalakal. Tapos po pag kinikita, ganun na naman, balik na naman sa bisyo. Ganun lang po yung buhay ko, umiikot sa ganun. Pag kumikita, bibili ng droga. Hanggang sa may nakilala po ako ng kaibigan na nangangalinga rito. Sabi niya sa akin, ba't ayaw ko raw pumunta sa kalinga? Ayaw ko raw mangalinga. Para daw ako makaligo, makakain. Sabi ko, meron ba yun? Kasi ang alam ko lang na mga feeding program yung puro kain lang. Hindi nakasama yung ligo. Sabi niya meron. Sinama niya ako. Kinalinga ako ng kalinga. Tapos nakaligo ako. Nakakain ako. Naka-unli kain ako. Nabusog ako. Tapos nakarinig ako ng konting salita ng Panginoon. Yun, hanggang sa kada may feeding, pupunta na ako rito. Hanggang sa January, nag-decide po yung batch 11 ng kung sino mag-volunteer. Nagtaas po ako ng kamay. Nagkusa ako nagtaas ng kamay. Sabi ko, ako mag-volunteer. Yung pinabalik ako ng January 13. Yung bumalik ako, yun, training muna. 1 linggong training. Tapos, 1 linggong linay sa labas. Pag-isipan kung babalik ako sa kalinga o hindi. Pero dinicide ko na talaga sarili ko na gusto ko magbago. Gusto kong mangalinga rin sa kapwa ko. Kaya bumalik ako. Pagkabalik yun, na-regular na akong mangalinga sa kapwa ko. Hanggang ngayon po, 3 buwan na po akong nangangalinga sa kapwa ko na may galak. Mahirap po talaga. Mas mahirap po talaga sa labas. Kasi kailangan mong pagsumikapan yung pagkain mo. Kailangan pagsumikapan yung kikitain mo, yung pera. Tapos nakakatakot pa dahil hindi ka kampante sa tutulugan mo. Hindi mo alam kung anong disgrasya mangyayari sa'yo. Tapos andyan pa yung hulihan, SWD, yan pa isa pang iilagan mo, at saka yung mga bagansya. Tsaka yung pagtripan ka ng mga polis, yung mga nanguhuli sa gasa, kumbaga. 2025 po, sa January 18 po. Tanda ko po yun. Matutulog na po sana ako dun sa Triangle Hotel sa may Bonifacio. Binagyaya po sa akin yung bata na magkarapos daw kami. Ang pera ko lang 35 pesos daw. Pero ang pera niya may higit 100. Kaya sabi ko medyo maaga pa, mag-aalas 9 pa lang. Sige, mag-karkos tayo. Karkos po kami. Bigla pong may dumating na 2 pulis po nakamotor. Sa likod ko dumaan. Nahawakan kagad ako, pati yung bata nahawakan din. Sabi ng isang pulis, Sir, minor de edad tong isa. Tinanong kung ilang taon, 15 years old lang. Yung kakapkapan ako, sabi ko, Sir, ako na po maglalabas ng bulsa ko. Nilabas ko po yung bulsa ko, binulat-lat ko lahat ng bulsa ko, wala silang nakita. Kung hindi yung pera ko lang. Tapos pinusasan po nila ako,
sinakay sa motor, dinala sa Presinto 1, sa Laloma. Nagtaka ako, nagtanong ako sa pulis, sabi ko, "Sir, bakit nyo ako dito dinala?" Kasi Manila nyo po ako nahuli. Bonifacio po, North Cemetery. Kaya nga Manila North Cemetery kasi sakop ng Manila po yon. Dinala nila ako sa Laloma, Presinto 1. Doon po sa nakaupo na ako, nakaupo sa pataligong. Sabi na isang pulis, yung arrested ko, sabi, inutusan yung boy nila. Sabi, kapkapan mo nga uli yan. Kinapkapan. Yung pala, may nilagay na sa bulsa ko. Pagkapkap, "Sir, meron palang item tong dala-dala yan." Meron sa akin nakita isang sachet na maliit. May laman na bato. Sabi, tinanggi ko, sabi ko, "Sir, hindi akin yan. Kita nyo naman, binulat-lat ko lahat ng bulsa ko sa inyo. Pag ko lahat ng bulsa ko, wala kayo nakita sa akin. Pati yung panyo ko, wala kayo nakita sa akin. Laman yung panyo ko. Pinagpag ko po sa harapan nyo yung panyo. Bakit nandyan? Pagkapkap ng boy nyo, meron na." Sabi ko, "Sa kanya ho yan, nilagay niya sa bulsa ko." Hindi sila naniwala. Talagang yun po ang kinaso sa akin. Kinasuhan ako ng Section 11, drugs. Yung pong pagdating sa City Hall ng Quezon City, yun po, inatulan ako ng 6 months and 1 day. Kasi sabi sa akin ng polis, aminin mo na lang para mapagaang yung kaso mo. Tapos isipin mo na lang, babakasyon ka na lang. Nung ko nalaman na humingi sa akin ng sorry yung polis, sabi, "Pasensya ka na, Oscar, kasi kumbaga, naka-red alert sila, yung kulang sila sa kota. Gusto pa dati yung kota-kota. Nasama ako sa kota nila. Kaya nilagyan nila ako ng bato." Sabi ko, nawalan talaga ako ng pag-asa kasi may pamilya ako, may 4 na anak ako, tapos may asawa ako. May mga kapatid ako na naghihintay sa akin. Kaya yun, nawala talaga akong pag-asa. Talaga sinabi ko sa Lord, bakit ito ang binigay niyo sa akin bakasyon? Pwede namang makauwi. Bakit 2 pulis pang binigay sa akin para magpahinga ako? City Jail po ako nagpahinga, sa City Jail Payatas. 6 months and 1 day. But inabot din pa ako ng 7 buwan doon dahil na-delay po yung paglaya ko. Ngayon, nasa formation ako, sa Kalinga ako. Nagbago sa akin. Talagang ang laki na ng pagbabago sa akin. Unang-una, nagkaroon ako ng tahanan na maganda. Nabihisan ako. Tapos mayroon akong inaasahan na magandang buhay pag natapos ko ang formation. At hindi lang doon, may babalik ko pa yung nawala sa akin, yung pamilya ko, at saka yung tiwala ng mga kapatid ko. Sa tulong ni Father Flavi na unti-unti nilang ipaglalapit kami ng pamilya. Pangarap ko, makasama ko ulit mga anak ko. Kahit hindi na lang yung asawa ko kasi balita ko, nag-asawa na ng iba yung asawa ko. Doon na lang po sa 4 na anak ko, yun na lang pangarap ko na makasama ko sila uli. Tapos po, mabuo uli po yung pagsasama namin ng mga kapatid ko.